Isang flight attendant na buntis ng isang 65 taong gulang na bilyonaryo, ngunit 80 araw ang lumipas, isang katotohanang yayanik sa kanyang buwang pagkatao ang kanyang matutuklasan. Hindi lahat ay pinalat na isilang sa isang marangyang pamilya, at hindi lahat ay kayang panatilihin ang kanilang kadalisayan kapag pinalaki sa gitna ng pagpipiliang punong kompromiso. Si Maya ay isa sa kanila. Sa edad na 24, si Maya ay isang flight attendant para sa isang kilalang international airline. May kaya-aya siyang mukha, maliit na pangangatawan, maputing balat, at malumanay na boses na may mga matang tila, may malalim na kwento. Ang lahat ng ito ay lumilihang ang isang kagandahang nakakaakit ngunit hindi magarbo. Siya ay napili upang maglingkod sa business class, kung saan bawat tingin, bawat kilos, at maging ang bawat hakbang ay kailangang maging maingat at kalkulado. Nangarap si Maya na maging isang doktor, ngunit natapos ang pangarap na iyon nang iwan sila ng kanyang ama. Nakasakit ang kanyang ina, at ang lahat ng responsibilidad ay napunta sa kanyang balikat bago pa man siya sumapit sa tamang edad. Pinili niyang mag-aral ng abyasyon, hindi dahil sa hilig, kundi dahil ito ang pinakamabilis na paraan para kumita, suportahan ang kanyang ina, magbayad ng utang, at mabuhay. Sanay na siyang panatilihin ang distansya sa mga mayayamang pasahero, sanay na sa paraan ngang kanilang pagtingin sa kanya magalang ngunit mapanuri. Ang mapaanyaya para sa hapunan, makakaibang regalo, at mga mensaheng walang pangalan ay laging tinatanggihan ni Maya. Naintindihan niya na siya ay isang flight attendant lamang, at sa mata nila, marahil ay isa lamang siyang libangan sa himpapawid. Ngunit binagong ang isang bayahe ang lahat. Isang lalaki ang lumitaw, nakaupo sa unang hilera ng business class. Mayos ang kanyang pananamit, may puting buhok ngunit matalas ang mukha, at may mga matang hindi madaling basahin. Hindi siya masyadong nagtanong, hindi gaanong ngumiti, ngunit nang tawagin niya, si Maya sa unang pagkakataon, tinanong lamang niya, "Maya ba ang pangalan mo?" Tumango si Maya, "Napakagandang pangalan, at napakaganda rin ng paraan mong paglilingkod." Iyon lang, tahimik siyang uminom ng alak at tumingin sa labas ng bintana. Ngunit ang paraan ng kanyang, dahan-dahan at malinaw na pagsasalita, na hindi nakmamadali, ay nakbigay ng kaba kay Maya. Ang lalaking iyon ay si Don Ricardo, isang kilalang bilyonaryo sa industriya ng pananalapi na bihirang magpakita sa publiko. Siya pala ang pasahero niya. Walang kakaibang nangyari sa buong biyahe. Ngunit bago lumapak ang eroplano, marahang sinabi ni Don Ricardo na halos pabulong, "Sa susunod na linggo, sasakay ulit ako sa biyaheng ito, sana ay makita-kitang muli." Ngumiti lamang si Maya ng magalang. Ngunit pagdating sa hotel, nang buksan niya ang kanyang bag, nakita niya ang isang maliit na calling card na nakalagay sa panlabas na bulsa, walang nakakaalam kung kailan ito inilagay doon. Nakasulat dito, "Natatakpuan lamang ng isang tao ang espesyal na bagay kapag huminto sila sa tamang sandali." Mula sa sandaling iyon, isang hindi nakikitang pinto ang bumukas. Hindi alam ni Maya kung saan ito patungo, ngunit ang kanyang puso, kahit nanginginig, ay tahimik na humakbang. Hindi niya alam na 80 araw mula nun. Hihilingin niyang sanay hindi na lang siya sumagot ng, "Opo, ako po si Maya." Inakala ni Maya na lahat ay magtatapos sa mga tinging iyon, sa calling card at sa ilang magagalang na salita. Ngunit isang linggo ang lumipas, sa parahong biyahe, muling lumitaw si Don Ricardo. Suot pa rin ang kulay abong suit at gintong relo, ngunit ang tingin niya kay Maya ngayon ay may bahit na ngang pagkakakilala, hindi na pagsusuri, kundi pag-abang. Hindi siya gaanong naksalita sa buong biyahe, paminsan-minsan lang tumatango kapag inaabutan ng inumin, at pinapanatili ang kanyang tingin sa kanya ng mas matagal kaysa sa kinakailangan sa tuwing yumuyuko siya. Sa pagtatapos ng biyahe habang nag-ayos na ang pasahero para umalis, marahan niyang sinabi, "May iniwan akong maliit na bagay para sa iyo. Huwag kang mag-alala." Binuksan ni Maya ang compartment sa itaas ng upuan ni Don Ricardo. Sa loob, may isang maliit na kahon at isang sobre. Nakasulat sa sobre, "Umaasa pa rin akong makasama ka sa hapunan. Walang obligasyon, walang inaasahan, isang mayos na hapunan lamang. Kung papaya ka, tawagan mo ako. Kung hindi,
Hinding-hindi na kita gagambalain. Dinala ni Maya ang kahon sa kanyang kwarto sa hotel. Pagbukas niya, isang bihirang pabango ang laman nito kasama ang isang card na may address ng isang marangyang restoran sa gitna ng Makati. Tinitigan niya ito, tila nakikipagbuno sa sarili. Hindi si Maya isang inosenteng babae. Alam niya na ang isang maayos na hapunan sa mundo nga, elitista ay maaring mauwi sa mga relasyong walang pangalan, maugnayang hindi kayang bigkasin. Ngunit dahil sanay na siya sa mga bastos na paanyaya, ang maginong paanyayang ito ang nagpahirap sa kanyang tumanggi. Pagkatapos ang isang gabing hindi makatulog, nagpasya siyang tumawag. Ang hapunan ay naganap sa isang pribadong silid sa isang mataas na palapak. Malambot ang dilaw na ilaw, at maririnig ang mahinang tunog ng piano. Hindi umorder si Don Ricardo. Lahat ay nakahanda na at sakto sa panlasa ni Maya. Hindi mamantika, hindi maanghang, at isang basong light red wine. Akala ko tatawa ka, sabi niya. Hindi maitago ang ngiti. Tiningnan siya ni Maya. Sa unang pagkakataon, pinakmasdan niyang mabuti ang lalaking ito. Payat ngunit matipuno ang katawan, matalas ang mga mata, ngunit mayroong tila kahungkagan, na parabang may hinahanap siya o may malaking nawala sa kanya. Bakit ako? Diretsahang tanong ni Maya. Dahil hindi ka katulad nila. Sila, ang mga kabataan ngayon, masyadong madaling basahin. Ikaw, hindi. Alam mo kung kailan manahimik. Hindi alam ni Maya kung iyon ay isang papuri o isang babala. Wala akong anumang espesyal para pag-aksayahan mong panahon. Hayaan mong ako ang magpasya kung ang oras ko ay sulit o hindi, sabi niya sabay higop ng alak. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Natapos ang gabi ng walang anumang dipangkaraniwan. Hinantit lamang siya ni Don Ricardo hanggang sa sasakyan, pinakbuksan siya ngang pinto tulad ng isang makalumang magino, walang pagipo, walang pangalawang paanyaya. Ngunit habang papalayo ang sasakyan, nakita ni Maya sa salamin na nakatayo pa rin siya ron, nakatanaw. Hindi niya alam kung natatakot ba siya o nababagabag. Ilang araw ang lumipas, isang pangalawang palumpon ng bulaklak ang dumating. Sa pagkakataong ito, walang kasamang paanyaya, walang regalo, isang sulat kamay na mensahe lamang. Kung ang una ay pagkakataon, ang pangalawa ay pagpili. Hawak ni Maya ang mabulaklak sa harap ng salamin. Hinawakan niya ang kanyang, tiyan bilang isang reaksyon. At hindi niya maintindihan kung bakit mas mabilis ang tibok ng kanyang puso kaysa karaniwan. Pagkatapos ng unang hapunan, inakala ni Maya na doon na magtatapos ang lahat. Inisip niya na si Don Ricardo ay tulad din ng ibang matatagumpay na lalaki susubo manligaw, at kapag hindi nakuha ang gusto, maglalaho. Ngunit hindi siya naglaho, at hindi rin siya masyadong lumapit. Tahimik lang siyang nariyan. Wala nang malalaking bulaklak o paanyayang may pahiwatig. Sa halip, ang kanyang presensya ay naging kalkulado, parehong airline, parehong bayahe, minsan pa nga ay parehong upuan. Ilang linggo ang lumipas, dumating si Don Ricardo sa business class na may dalang maliit na regalo, isang antigong fountain pen, uri na karaniwang kinokolekta at hindi ginagamit. Nang iabot ni Maya ang tuwalya sa kanya, marahan niyang sinabi, "Narinig ko na mahilig kang magsulat sa diary gamit ang tinta." Natigilan si Maya. Hindi niya iyon sinabi kaninuman maliban sa isang matalik na kaibigan na nag-resign na noong nakaraang taon. Hindi niya alam kung paano tutugon. Hindi ito nakakatakot, ngunit ang pakiramdam na may isang taong nakbabasa sa kanya hanggang sa pinakamaliit na detalye ay nakpabigat sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, muling nagpadala ng mensahe si Don Ricardo. "Huwag kang matakot. Hindi kita sinusubaybayan, nagmamalasakit lang ako." Nagmamalasakit. Ano ang ikinababahalangang isang 65 taong gulang na lalaki sa isang babaeng walang kapangyarihan o katanyagan? Nagsimulang magtanong si Maya, ngunit sa tuwing susubukan niyang lumayo, palagi siyang dumarating sa tamang oras at sa tamang paraan. Noong na-stress siya dahil bigla ang naospital ang kanyang ina, agad niyang ipinadala ang kanyang personal na doktor at inilipat ito sa isang international hospital.
Hindi na kailangang humingi o makiusap. Lahat ng gastos ay binayaran bago pa man makapagpasalamat si Maya. Nung may mga kasamahan siyang nainggit at inilipat siya sa mga mas maikling bayahe, tahimik siyang nag-alok ng posisyon bilang PR assistant para sa isang brand na pag-ari niya hindi pilit, isang mungkahi lamang. Bawat kilos ay banayad at walang obligasyon. Ngunit unti-unti, napatanto ni Maya na pumapasok siya sa isang bilog na hindi niya alam kung saan ang labasan. Nang makita sila sa ikatlong pagkakataon, hindi ito sa isang marangyang restoran, kundi sa isang maliit na coffee shop sa poblacion. Tahimik ang lugar, mahina ang musika, at mainit ang ilaw. Tinitigan siya ni Don Ricardo ng matagal, walang imik sa loop ngang 10 minuto. Hindi ko iniisip na niloloko kita. At hindi ko rin iniisip na ako ay naloloko. Sagot ni Maya, bagamat magulo ang kanyang isip. Hindi na ako bata para gumamit ng matatamis na salita. At hindi na rin ako hangal para maniwala sa mga fairy tale. Paano kung ang gusto ko lang ay isang relasyon na hindi kailangang pangalanan? Ngumiti si Maya, ngunit isang pilit na ngiti. Kung hindi mo kailangan ng titulo, hindi ko rin kailangan ng ilusyon. Pero huwag natin itong tawagin sa mga salitang tila marangal. Nagsimula silang makita ng mas madalas palihim, laging nasa oras, at hindi magarbo. Walang sinuman sa airline ang naginala, walang kaibigang napagsabihan. Isang lihim na relasyon, parehong totoo at hindi malinaw. Hindi mahal ni Maya si Don Ricardo, o iyon ang inaakala niya. Ngunit naakit siya sa kanyang katahimikan, sa paraan ng kanyang pag-alaga ng hindi nagtatanong, at sa paraan niya na iparamdam sa kanya na siya ay may pagpipilian. Ngunit ang tila payapa na ang lahat, muling nagbago ang tadhana. Isang umaga, nahilo si Maya pagtayo mula sa kama. Akala niya ay dahil sa kakulangan sa tulog, ngunit nang maulit itong ilang araw kasama ang bahagyang pagduduwal, isang pagdududa ang biglang sumibol sa kanya. Huminto si Maya sa harap ngang isang botika malapit sa kanyang bahay at bumili ngang pregnancy test kit. At nang makita niya ang dalawang malinaw na pulang linya sa kanyang nanginginig na kamay, gumuho ang kanyang mundo. Nakatayo si Maya sa banyo, nanginginig ang kamay na may hawak na pregnancy test. Dalawang pulang linya, malinaw, hindi malabo, hindi may kakaila. Sinubukan niya ang pangalawa. Pareho pa rin ang resulta. Walang salitang makapaglalarawan, sa kanyang naramdaman hindi gaanong pakabigla, hindi rin takot, kundi isang kahungkagan. Matagal siyang nakatayo bago biglang umiyak, hindi malakas. Tuloy-tuloy lang ang agos ng luha, na parabang isang ilog na naghahanap ng daan para ilabas ang lahat ng alalahaning hindi pa napapangalanan. Hindi siya handa para rito. Hindi niya kailanman inisip na magiging ina, lalo na sa isang anak na hindi niya alam kung paano tatawagin ang ama. Tinawagan niya si Don Ricardo. Sa unang pagkakataon, siya ang nakusa. Kailangan kitang makausap. Agaran. Mahina ngunit tiyak ang kanyang boses. Hindi nagtanong si Don Ricardo. Sinabi lang niyang susunduin siya ng driver sa loop ng isang oras. Tulad ng dati, may paraan siyang gawing maayos ang lahat, kahit na ang pinakamagulong sitwasyon. Umupo si Maya sa tapat niya sa isang marangyang sala, napapalibutan ng kahoy na pader at dilaw na ilaw. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Buntis ako. Tinitigan siya ni Don Ricardo ng ilang segundo. Hindi kumunot ang kanyang no. Hindi inalis ang kamay sa tasang-tasa. Tumango lamang siya. Sigurado ka ba? 2 beses kong sinubukan. Binalot ng katahimikan ang silid. Ang bawat tiktaang orasan sa pader ay tila tumutusok sa dibdib ni Maya. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tasa, sumandal, at tiningnan siya ng may kahinahunan. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi mo kailangang mag-alala. May ibang inaasahan si Maya, kaunting galit, isang tunay na pagtatanong, isang mas malinaw na emosyon, ngunit wala. Ganun pa rin siya. Kalmado na nakakatakot. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, may responsibilidad ako. Hindi mo kailangang mag-alala sa pera o sa panganganak. Mag-resign ka muna. Ayusin ko ang iyong titirhan, doktor, at lahat ng kailangan mo, ang relasyon natin.
Natahimik siya. Iyon ang unang pagkakataon na hindi siya agad nakasagot. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi ko inakalang abot tayo sa ganito. Hindi ko tinatanggihan ang responsibilidad. Pero alam mo na hindi ko maaring isapubliko ang lahat. Bata ka pa. Dapat mong mabuhay ang iyong buhay. Tutulungan kita. Pero hindi ko may bibigay sa iyo kung pamilya ang inaasahan mo. Salitang iyon ay parang sampal kay Maya. Hindi siya nangarap, kailanman, ngunit nang marinig mula mismo sa kanya na ang batang ito ay walang lugar sa tunay niyang buhay, nakaramdam pa rin siya ng sakit na halos hindi siya makahinga. Isisilang ang bata sa isang relasyong walang pangalan. Isisilang siya ng ligtas. At hindi ka mapapabayaan. Pangako. Nang gabing iyon, nakaupo si Maya sa kanyang maliit na apartment. Pinagmamasdan ang mailaw sa kalsada. Inilagay niya ang kamay sa kanyang tiyan. Hindi na siya umiyak, ngunit sobrang sakit ng kanyang puso na hindi siya makatulog. Sa isang banda, maaari niyang sukuan ang lahat, manahimik, tumanggap ng pera, at hayaang maglaho ang lahat sa dilim. Ngunit sa kabilang banda, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na kung may buhay na sa loob niya, wala ng simpleng paraan. Hindi na ito isang laro ng kapangyarihan. May hawak siyang isang buhay, at iyon ang nagsimulang magbigay sa kanyang ng takot. Hindi takot kay Don Ricardo, hindi takot sa hinaharap, kundi takot sa sarili na baka hindi niya kayanin na panindigan ang batang ito. 3 araw matapos ang malamig na pag-usap na iyon, nakatanggap si Mayang isang address, isang magalang na lalaki na nagpakilalang asistan ni Don Ricardo, ang nakipagkita sa kanya sa isang coffee shop. Walang pilitan, walang tanong, marahan lamang niyang iniabot ang susingang isang marangyang condo unit sa Bonifacio Global City, isang lugar na tahimik, ligtas, at perpekto para sa isang nagdadalang tao. Nag-alinlangan si Maya, ngunit pumunta pa rin siya. Ang condo ay nasa isang eksklusibong gusali na may 24,7 na seguridad, may luntiang hardin, malinis na swimming pool, pribadong elevator, at mga kamera sa bawat sulok. Ang unit ay nasa ika-16 na palapag, may malalaking bintanang salamin na tanaw ang cityscape, gawa sa dekalidad na kahoy ang nga muebles, at lahat ng gamit ay bago. Nasa loob ng refrigerator ang mga pagkain na maayos na nakaayos, mga bitamina, at medjing ang mga paborito niyang pagkain ay nakahanda na. Ang una niyang naramdaman ay pagkamangha na sinundan ng pakiramdam na nasasakal. Nilakat ni Maya ang bawat sulok ngang unit. Lahat ay perpekto, ngunit hindi niya naramdaman ang init ng isang tahanan. Para siyang pumasok sa isang mamahaling hotel, isang lugar na tinutuluyan para lisanin, hindi para manirahan. Sinubukan niyang buksan ang pangunahing pinto, nabuksan niya ito. Ngunit sa labas, 3 security guard ang laging bumabati sa kanya ng may paggalang na nakakakilabot. Nagsimula niyang mapagtanto na malaya siya, ngunit sa loob lamang ng hangganan na pinahihintulutan nila, tinawagan niya ang kanyang ina, hindi makontak ang numero. Nag-text siya sa kanyang matalik na kaibigan, walang tugon. Ang kanyang Facebook at Instagram ay pinadelete para sa lubos na privacy. Nagpadala ng mensahe si Don Ricardo. Paumanhin sa pakontrol na ito, ngunit alam mo na kung lalabas ang balitang ito, magiging mas komplikado ang lahat. Kailangan mong maprotektahan. At ganon din ang bata. Hindi sumagot si Maya. Alam niyang iyon ay isang maingat na binalangkas na pang-alo, ngunit sa katotohanan, ito ay pakontrol na hindi na kailangang itago. Nang gabing iyon, binuksan ni Maya ang isang drawer. Sa loob, may isang teleponong walang SIM card na may 3 nakaprogram na numero, personal na doktor, kasambahay, at assistant ni Don Ricardo. Walang iba. Sinubukan niyang tawagan ang numero ng kanyang ina. The number you have dialed is not in service, ang sabing operator. Lumabas siya sa balkonahe, tinitigan ang kumikinang na lungsot sa malayo, at naramdaman na para siyang nabubuhay sa ere sa ilalim niya. Ay mga ilaw. Sa itaas ay isang bubong na salamin, isang marangya at modernong kahon na nakakandado mula sa labas ng nga magagalang ngunit kahinahinalang nga mata. Isang linggo ang lumipas,
Dumating ang doktor para sa kanyang check-up. Isang babaeng nasa 40s, napakabait at maalaga. Sinubukan ni Maya na makipag-usap, ngunit laging iniiwasan ng doktor ang mga personal na tanong. Ang lahat ng impormasyon ay itinatala at inulat, hindi malinaw kung kanino ipinapadala. Lalong nararamdaman ni Maya na para siyang isang high-end na proyekto sa pagbubuntis kaysa sa isang tunay na ina. Nang gabing iyon, habang papatulo na, nakarinig siyang mahinang ingay mula sa labas. Hindi malakas, ngunit sapat para mapabangon siya. Dahan-dahan siyang lumabas. Walang tao sa hallway, ngunit ang ilaw ng kamera sa kisame ay patuloy na kumikislap. Isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Kung mawala ako, may makakaalam kaya? At sa sandaling iyon, malinaw niyang naramdaman na siya ay minamanmanan bawat hakbang, bawat hininga, bawat panaginip. Mahigit 10 araw na nanirahan si Maya sa Tondo, na iyon, ang lahat ay regular. Sa umaga, dumarating ang doktor. Pagkatapos, may mag-iwan ng pagkain sa labas ng pinto. Sa hapon, oras na para maglakat-lakat sa hardin na may kasamang guard. Ang buhay ay parang isang komportableng kulungan. Walang sumisigaw, walang pumipilit, ngunit bawat hakbang ay may nakabantay. At ang tanging bagay na napapanatili sa kanyang katinuan ay ang sanggol na lumalaki sa kanyang sinapupunan araw-araw. Isang gabi, habang inaayos ang maliit na estanteng libro, aksidenteng nahila ni Maya ang isang nakatagong drawer sa ilalim. Medyo masikip ito at kinailangan ng kaunting puwersa para mabuksan. Sa loob, may isang maliit na kwaderno na may balat na leather, walang pangalan. Binuklat niya ito at ang unang linya ay nagpakilabot sa kanya. Ika-34 na araw. Nagsisimula ko nang makalimutan kung sino ako dati. Ang sulat ay manipis, pahilig, at malinaw na sulat ng isang babae. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang masumunod na pahina ay puno ng maikling, madidilim na tala, walang patsa. Sabing doktor, normal daw ang sanggol, pero bakit parang pagod ako, na para bang sinisipsip ang lahat ng lakas ko? Kagabi, napanaginipan kong may tumatawag sa pangalan ko mula sa labas ng bintana. Tinanong ko ang tagalinis. Tiningnan niya ako ng may takot at sinabing, "Huwag ka nang magtanong." Dito, ang mga taong maraming tanong ay hindi nagtatagal. Huminto sa pagbabasa si Maya, kumakabog ang puso. Tumingin siya sa paligid, walang kamera na direktang nakatutok sa sulok na iyon. Tila ito ay isang drawer na naiwan ng dating nakatira o sinadyang iwan. Nagbasa siya sa isang pahina malapit sa dulo. Kung may sinumang nagbabasa nito, pakiusap, humanap kang paraan para makaalis dito bago ka manganak. Huwag mong hintayin ang 80 araw tulad ko. Huli na ang lahat nun. Biglang natapos ang sulat dun. Walang kasunod. Mahigpit na hinawakan ni Maya ang kwaderno, nanginginig ang makamay. Hindi niya maisip na ito ay isang biro dahil eksakto itong tumutugma sa kanyang nga nararanasan ang makakaibang panaginip, ang ngayabak sa gabi, ang di pangkaraniwang lamig ng nga tao sa paligid. Kinabukasan, tinanong niya ang tagalinis, isang babaeng nasa 50s, mabait at tahimik. "Manang, may nakatira po ba rito bago ako?" Biglang natigilan ang babae sa pagtutuping ang kumot. Humigpit ang hawak niya, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. "Hindi ko po alam." "Gaano na po kayo katagal dito?" "Mula pa noong itinayo itong gusali?" Lumapit si Maya. "So, wala pong ibang nakatira rito bago ako?" Tinitigan siyang babaeng 2 segundo, pagkatapos ay yumuko. "Ang babae po dati ay buntis din." Bigla na lang siyang inilipat. Ang sabi, nagbago daw ang isip niya, ayaw na sa bata. "Naniniwala po kayo ron?" Walang sagot. Marahan lang sinabing babae, "Huwag na po kayong magtanong, pakiusap." Nang gabing iyon, niyakap ni Maya ang kwaderno. Hindi siya makatulog. Isang tanong lang ang paulit-ulit sa kanyang isip. Ano ang mangyayari sa 80 araw?
At kung ang dating nakatira ay nawala sa araw na iyon, siya ay nasa ika-14 na araw pa lang. Mayroon pa siyang 66 na araw para alamin ang katotohanan o maging bahagi nito. Pagkatapos basahin ang diary, hindi na naging pareho si Maya. Hindi na siya nakikipag-usap sa tagalinis, hindi na sumasagot sa mga mensahe ni Don Ricardo, at hindi na nagtatanong sa doktor. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtingin sa lahat ng bagay ay nagbago. Hindi na ito ang tingin ng isang nalilitong babay, kundi mga matang tahimik na nagmamasid, maingat, at puno ng pagdududa. Alam niya na kung ipapakita niya ang kanyang pag-ingat ng maaga, alerto niya sila. At kapag natuklasan siya, wala na siyang matatakbuhan. Sa ika-16 na araw, napansin ni Maya na tumutunog ang air purifier sa kanyang kwarto. Binuksan niya ito para tingnan, at nagulat siyang makakita isang maliit na butas sa likod kung saan may nakakabit na parang mini kamera. Walang ilaw, walang kabel, ngunit ang bahagyang refleksyon ng ilaw sa lente ay nagpatigas sa kanya. Nagpanggap siyang walang napansin, isinara ito, at tumawag para i-report na sira ito tulad ng dati. Nang hapong iyon, isang technician ang dumating para palitan ito, walang imik, walang tanong. Yumuko lang at umalis sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos, ang bagong air purifier ay ganap na tahimik, mas malamig, at di pangkaraniwang malinis. Sa ika-18 na araw, pagbukas ni Mayang aparador, nakita niya ang isang bagong pantulo na mayos na nakasabit sa tabi ng kanyang malumang damit. Hindi ito ang uri na karaniwan niyang isinusuot, walang tek, walang resibo, walang nagtanong kung gusto niya ito. Bigla na lang itong lumitaw. Tumayo si Maya sa harap ng salamin. Tinitignan ang kanyang tiyan na medyo umumbo na. Naramdaman niya ang sanggol na lumalaki sa katahimikan. Inilagay niya ang kamay sa kanyang tiyan at tahimik na nagtanong, "Nararamdaman mo ba? May nakatingin sa atin sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar." Biglang tumunog ang telepono, 2 beses lang, at pagkatapos ay tumahimik, walang nagsalita. Lumabas siya sa sala. Sa balkonahe, isang lalaki ang naninigarilyo ang guard sa ibabang palapak. 2 unit ang layo sa kanya. Hindi siya nakatingin kay Maya, ngunit nang magtama ang kanilang nga mata, bahagya siyang ngumisi. Hindi isang ngiti, kundi isang senyas na nagpakilabot sa kanya. Sa ika-20 na araw, sinubukan ni Maya na magsulat sa lumang diary gamit ang lapis. "Nakita ko ito, hindi ako mananahimik." Itinupin niya ito at ibinalik sa dati nitong pwesto. Kinabukasan, nakalok na ang drawer na iyon. Bago at matibay ang kandado, walang susi, walang nagsabing anuman, ngunit lahat ay naayos na. Naintindihan ni Maya na alam nila. At ngayon, sila naman ang hindi na kailangang magtago. Nang gabing iyon, nag-video call si Don Ricardo sa unang pagkakataon mula nang malaman niyang buntis si Maya. Ang kanyang muha ay kalmado pa rin, magalang, ngunit may mas malamig na tono. "Narinig ko na parang hindi ka comfortable nitong mga nakaraang araw." Nanatiling kalmado si Maya. "Hindi naman po. Medyo pagod lang. Sana huwag kang mag-alala. Ligtas dito, basta't makikipagtulungan ka." Makipagtulungan. Huwag mong halungkatin ang nga bagay na hindi dapat. At huwag mong subukang intindihin ang nga bagay na hindi mo kakayanin. Ang masalitang iyon ay parang isang patalim na binalot sa seda. Napalunok si Maya. "Paano kung gusto kong umalis dito? Hindi mangyayari iyon." "Bakit?" "Dahil dala-dala mo ang isang bagay na hindi ko kayang mawala." Biglang namatay ang screen. Napaupo si Maya. Malamig ang hangin mula sa balkonahe. At sa sandaling iyon, nalaman niya na ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay hindi na isang ordinaryong nilalang. Ito ay isang pag-ari, at ang ina ang tagabantay na hindi maaring umalis sa kanyang pwesto. Ika-23 araw. Kinaumagahan, nang buksan ni Maya ang pinto para kunin ang almusal, bigla siyang natigilan. Sa tray, bukod sa pagkain at gatas para sa buntis, ay may isang singsing. Hindi ito mamahalin, simple, luma, at malabo na ang disenyo,
Ngunit ang ikinagulat ni Maya ay kamukhang-kamukha itong singsing na nakita niya sa isang guhit sa dulong lumang diary. Isang sketch na may kasamang nanginginig na sulat. Iniiwan ko ang aking marka bago nila ako kunin. Kumabog ang kanyang puso, nanginginig ang kamay habang hawak ang singsing. Walang kasamang sulat o mensahe. Ngunit sigurado siyang may sinusubukang iparating sa kanya. Buong araw, hindi mapakali si Maya. Sinubukan niyang magpanggap na normal uminom ng gatas, kumain, kumuha ng blood pressure, makinig sa musika. Ngunit magulo ang kanyang isipan. Sino ang nag-iwan ng singsing? Ang tagalinis? Ang doktor? O ibang tao? Hinintay niyang lumilim at nagpanggap na maagang natulog. Halos 2:00 ng umaga, napabangon siya. Dahan-dahan niyang sinilip ang pinto. Walang tao sa labas. Ngunit habang paatras siya, isang pinto sa katabing unit ang bahagyang bumukas. Sa dilim, isang kamay ang mabilis na lumabas, nahulog ang isang maliit na papel sa sahig at agad na bumalik sa loob. Pinigil ni Maya ang kanyang hininga. Lumapit siya, dinampot ang papel, at isinara ang pinto. Pakbuklat niya, isang linya lang ang nakasulat, "Ako si Hana." Kung nababasa mo ito, hindi ka ang una. Pero baka ikaw na ang huli kung hindi ka aalis bago ang 12 linggo. Hana. Hindi kilala ni Maya si Hana, ngunit kung nandito siya dati, nabuntis, at dinala palayo tulad ng nasa diary, ibig sabihin ay buhay pa siya. Tumingin siya sa salamin. Maputla ang kanyang muha, magulo ang buhok, at maitim ang ilalim ng mata dahil sa magabing walang tulog. Ang sanggol sa kanyang tiyan ay lalong nagiging halata, at sa kanyang puso, isang damdamin na mas malakas kaysa sa takot ang nagsimulang umusbong. Paglaban. 24 na araw. Nakpanggap si Maya na naiwan niya ang tuwalya sa labas. Lumabas siya at sinadyang ihulog ang telepono. Habang yumuyuko para kunin ito, idinikit niya ang kanyang bibig sa siwang ng pintong katabing unit at bumulong, "Hana, ikaw ba yan?" Walang sagot, tanging ang hangin lamang sa hallway. Ngunit ng hapong iyon, sa halip na ang karaniwang tray ng pagkain, iba ang natanggap ni Maya. Ang kanin ay nakatakip sa papel, at nang buksan niya ito, may isang sulat sa ilalim ng lalagyan, malabo dahil sa sabaw, hindi maniniwala ang pulis. May tao sila sa loop. Kailangan ng buhay na ebidensya. Buhay na ebidensya? Naintindihan ni Maya na kung gusto niyang makatakas, kailangan niya ng higit pa sa hinala. Kailangan niyang saksi o kailangang mabuhay ng matagal para isiwalat ang lahat. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nagsulat si Maya sa isang bagong kwaderno. "Ako si Maya. Kung may makabasa nito pagkatapos ko, alamin ninyong sinubukan ko. Hindi ko hahayaang mawala ako tulad ng ganauna. Kahit na umalis ako, mag-iwan ako ng bakas." Itinupi niya ang kwaderno at isinuksok sa isang maliit na siwang sa likod ng kitchen cabinet kung saan walang nag-isip na maganap. Sa unang pagkakataon sa loob ng halos 1 buwan, nakatulog siya hindi dahil sa ligtas siya, kundi dahil nagsimula na siyang kumilos. 26 na araw. Nagising si Maya ng mas maaga. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa tapat na unit, kung saan isang misteryosong kamay ang nakabot ng papel na may pangalang Hana. Hindi siya sigurado kung nandun pa ang taong iyon, ngunit alam niya na walang mag-iwan ng senyas kung hindi sila nakaranas ng parehong takot. Sumulat siya ang maikling mensahe, maingat na itinupi, at itinago sa kanyang panyo. "Kung ikaw si Hana, kailangan kitang makausap. Kailangan nating umalis dito. Ayokong isilang ang anak ko sa dilim." Nang dumating ang trengang tanghalian, inilagay ni Maya ang panyo sa tray, nagpapanggap na nahulog ito. Umaasa siyang makakarating ito sa tamang tao. Nang hapong iyon, 5:15 PM, habang nasa balkonahe si Maya, isang maliit na tunog ang narinig niya mula sa kabilang bintana. Isang papel ang nakalagay sa gilid ng rehas. Imposibleng dinala itong hangin. Malinaw na may naglagay nito doon. Binuklat niya ito. Nagmamadali ngunit malinaw ang sulat.
Dati akong nakatira sa unit 15A. Katabi mo. Naniwala ako na kung mananahimik lang ako, palalayain nila ako. Pero hindi. Ayaw nilang magdala tayong anuman, lalo ng alala. Kung buntis ka, tandaan mo, sa 32 linggo, ililipat ka nila. Walang nakakaalam kung saan. Sinubukan kong tumakas. Nahuli ako. May itinurok sila sa akin na nagpatulog sa akin ng 3 araw. Paggising ko, wala na ang sanggol. Nang mabasa iyon ni Maya, nanlamig ang kanyang buong katawan, humigpit ang kanyang nga kamay, at bumilis ang kanyang pahinga. Sinubukan kong mangalap ng ebidensya boses, larawan, recordings pero lahat ng device ay nasisira pagkatapos ng 3 minuto. Telepono, recorder, kahit hidden camera. Minamanmanan tayo ang isang military-grade security system. Hindi lang sila isang tao, kundi isang buong organisasyon. Maaring isang research institute o isang uriing biological experiment. Pero isang bagay ang sigurado ko, ang sanggol ay hindi lang anak mo. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang lalagyan gamot. May iniinom ka araw-araw na hindi binabanggit ng doktor. Agad na tumakbo si Maya sa lalagyan ng gamot. Sa pinakasulok, may isang bote ng maliliit na puting kapsula, walang label, walang instruksyon. Naalala niya na binigyan siya ng doktor ng multivitamins, ngunit hindi sinabi kung ano ang nasangkap nito. Hinanap niya sa Google. Walang impormasyon, walang barcode, walang data. Napopo siya, tinitingnan ang magamot. Hindi lang pala siya buntis, kundi pinapakialaman din ang pag-unlat ng kanyang sanggol. At kung totoo ang sinabi ni Hannah, ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay maaring mayroong maging, istruktura, o katangiang hindi normal. Nang gabing iyon, habang nag-ayos ng kama, nakakita si Maya ng isang hibla ng mahabang buhok sa unan. Hindi ito ang kulay ng kanyang buhok, at hindi rin ito mula sa tagalinis dahil walang sinuman ang pumapasok sa kanyang kwarto ng matagal. Hinawakan niya ang buhok, nanginginig. Hindi na ito hinala, kundi isang paalala. Hindi ka naisa, ngunit hindi mo rin alam kung sino ang nasa likod mo. Sumulat siya ng maikling mensahe at inilagay sa kahon ng tanghalian para bukas. Alis ako dito. Pero kailangan kong malaman kung anong ebidensya ang mayroon ka at kung handa kang sumama sa akin. Alam niya na ang susunod na sagot ay maring ang huli. Dahil mula dito, wala nang atrasan. 27 na araw. Kinaumagahan, nang dumating ang pagkain, sinuri ni Maya ang bawat sulok. Walang mensahe, walang kakaibang senyales. Nadismaya siya. Baka natuklasan na si Hannah o wala na siya roon. Ngunit nang buksan niya ang takip ng oatmeal, sa ilalim ay may nakadikit na maliit na papel na nakalaminate, kumabog ang kanyang puso. Maingat niya itong kinuha at binasa. Nasa akin ang kailangan mo. Isang recording at isang lumang audio diary. Pero may bibigay ko lang kung makikita tayo ng personal. 2:00 ang umaga bukas. Sa ventilation chef ang 17 palapak. Iwan ko ang susunod na instruksyon. Pero tandaan mo, mag-isa ka lang. Mahigpit na hinawakan ni Maya ang papel. Ventilation chef sa 17 palapak. Nasa 16 siya. Hindi pa siya nakakapunta sa ibang palapak dahil kailangan ng special card para sa elevator. Ang pintongang hagdanan ay laging nakalok. Paano siya makakarating doon? Matagal siyang nakatayo sa harap ng salamin, punong tanong ang isip. Ngunit sigurado siya sa isang bagay. Kung gusto niyang makaalis ng ligtas, kailangan niya ng ebidensya. At kung totoo ang sinabi ni Hannah, ito na ang kanyang tanging pagkakataon. Gabing ang 27 araw, hindi natulog si Maya. Nagpatuktok siya ng mahinang musika at tinabingi ang telepono para magmukhang may sira. Hinayaan niyang madilim ang ilaw at inayos ang unan na parang mahimbing siyang natutulog. Halos 1:50 AM. Naksuot siyang pantalon at manipis na jacket. May itinatagong maliit na kutsilyo sa manggas. Pagkatapos, tinanggal niya ang takip ng ventilation shaft sa banyo, isang daanan ng hangin na natatakpan ng manipis na bakal.
Salup, makipot at maalikabok. Ngunit kasya siya. Sinubukan na niya ito kaninang umaga. Ang daanan ay mga 4 na metro lang ang haba, papunta sa Kisamengang Ika, 17 palapak. Walang kamera. 2,3 am, nakalabas si Maya sa itaas. Nasa harap niya ang isang maliit at bakanteng silid. Isang plastik na upuan at isang bag lang ang nandun. Walang tao. Binuksan niya ang bag. Sa loob, may isang USB, isang kwaderno, at isang papel. 2 beses ko nang sinubukang ilabas ang ebidensya. Hindi naktagumpay. Sinira nila ang nagamit. Sa pagkakataong ito, kung may sapat kang lakas ang loob, ikaw ang maglalabas nito. Itinago ni Maya ang lahat sa loob ng kanyang jacket, gumapang pabalik sa daanan, basang-basang gang pawis, nanginginig ang nga kamay. Nagsimulang sumakit ang kanyang tiyan, ngunit kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa magdugo, hindi siya maaring sumuko. Pagbabalik niya sa kanyang silid, nakarinig siyang katok sa pinto. Tok-tok. Nataranta siya. Hindi ito oras ng pagkain, hindi rin ang doktor. Sino ito? Tumigil ang katok. Nanatiling tahimik si Maya, kumakabog ang puso. Nagtago siya sa likod ng aparador. Pagkatapos ng 5 minuto, isang papel ang isinilit sa ilalim ng pinto. Hinintay niyang mawala ang ingay bago lumabas. Sulat kamay ni Don Ricardo. Kailangan mong matulog ng mas maaga. Lumalaki na ang sanggol, at sana tandaan mo ito. Alam ko ang lahat ng ginagawa mo. Huwag mong subukan ang isang bagay na mag-udyok sa aking kumilos. Napapos si Maya sa sahig, nanigas ang buong katawan. Kumabog ang puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unang pagkakataon. Ginamit niya ang salitang kumilos. Wala nang pahiwatik, wala nang paligoy-ligoy. Ngayon, isa na siyang banta, at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay maaring hindi na isang ordinaryong bata. Ika. 28 na araw. Hindi naglakas loob si Maya na buksan ang laptop sa silid. Naalala niya ang sinabi ni Hannah. Lahat ng device ay nasisira. Nagpasya siyang gawin ang isang mapangahas na bagay. Kinalas niya ang kanyang lumang laptop na itinago niya sa maleta, tinanggal ang baterya, pinatay ang wifi, at tinakpan ng tape ang webcam. Nang umilaw ang screen, kumabog ang kanyang puso. Nabasa ang USB. Sa loob, isang folder lang, level 13. Binuksan niya ito. 5 maikling video, 30 segundo hanggang 1 minuto bawat isa. At isang 12 minutong audio file. Isinuot ni Maya ang earphones at pinanot ang una. Video 1. Isang napakaliwanag na puting silid, walang bintana. Isang buntis na babae ang nakatali sa kama. Humahagulgol siya. Isang lalaking nakalepkot ang nagturok ng kung ano sa kanya. Hindi makita ang mukha, sunod-sunod na bip mula sa makina. Nagpupumiglas ang babae. Biglang nag-itim ang screen. Video 2, kuha mula sa isang hidden infrared camera. Isang grupo ng taong naka-hazmat suit ang nag-usap. Narinig ni Maya ang boses ni Don Ricardo, malamig at malinaw, hindi natin maaring hayaang makalabas ang fetus na may depektibong gene. Kung makaroon ng abnormal na biological reaction bago ang ika, 30 linggo kailangang i-retrieve. Nagtanong ang isa, paano ang ina? Ay sedet? Burahin ang alaala? Ilipat sa ibang unit, muling nakitim ang screen. Napabitaw si Maya. Huminga siya ng malalim, nanlalamig ang pawis sa likod. Pinilit niyang manut pa. Video 3. Isang ultrasound. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang imahe. Ang fetus ay gumagalaw ng di pangkaraniwan. Tila lumingon ito, nakmulat ng mata, at sa isang iglap, tila tumingin ito ng diretso sa kamera. Napasigaw si Maya, itinapon ang earphones, niyakap niya ang kanyang tiyan. May mali sa sanggol. Audio file. Boses ni Hannah, malinaw ngunit punong desperasyon. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila, pero narinig ko silang pinausapan ang Project Genetic Reset. Pumipili sila nga babaeng bata, malusok, at walang gaanong koneksyon sa lipunan. Gumagamit sila ng natural o artificial insemination.
tapos minomonitor ang reaksyon ng fetus kapag isinama sa mga binagong gen. Nakita ko ang isang fetus na gumalaw ng napakaaga na parabang may kamalayan na. At pagising ko mula sa sedation, isang bagay lang ang sinabi ng doktor. Wala nang dapat ipag-alala sa loop mo. Hindi na nakinig pa si Maya. Tumayo siya at naksuka. Kinaumagahan, nang magising siya, kumikislap ang telepono. Miss call mula sa assistant ni Don Ricardo. Alam niyang may naamoy na sila. Tumingin siya sa salamin. Ang mukha sa salamin ay hindi na. Ang isang malumanay na flight attendant. Ito ay ang mga matangang isang ina na nasa pagitangang kaligtasan at katotohanan. Binuksan ni Maya ang recorder at nagsalita. Kung may makahanap ngang USB na ito, alamin ninyo na ang sanggol na ito ay hindi isang aksidente. Ito ay resulta ng isang eksperimento. Ako si Maya. Hindi ko alam kung makatakas ako, pero susubukan ko, dahil ako ang ina niya. 32 araw. Buong araw, hindi umalis si Maya sa tabi ng bintana. Nakatitik siya sa kalsada papasok sa subdivision, kung saan bawat sasakyan ay kailangang dumaan sa 3 security checkpoint. Nahihintay siyang isang senyales, isang kumpirmasyon. Walang text, walang tawag, walang pahiwatig mula kay Hana. Nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Maya. Hindi pagod, kundi parang may nakbabago sa kanyang katawan. Inilagay niya ang kamay sa kanyang tiyan. Mas malakas ang galaw ngang sanggol, na parabang tumutugon sa kanyang iniisip. Pagsapit ng gabi, tumunok ang telepono. Hindi si Don Ricardo, kundi ang delivery guy. Bumulong siya sa loob 7 segundo. Alam nilang tinulungan kita, sinusundan nila ako. Kailangan mong gumawa ang paraan, kung hindi ako aabutin ng umaga. Biglang naputol ang linya. Nakpanik si Maya. Nakpabalik-balik siya sa silid. Kung mahuli ang lalaki, malalaman ng organisasyon na nakalabas ang USB. Lahat ng sangkot kasama si Hana ay tatanggalin at siya na lang ang natitirang saksi. Ngunit kung tutulungan niya ito, malalantat siya. Kung mananahimik siya, ligtas siya, ngunit isang buhay na tumulong sa kanya ang mapapahamak. Kinuha niya ang isang lumang telepono na walang GPS at SIM. Naktype siyang mensahe, address ng isang kalapit na motel at direksyon kung paano makakalabas sa subdivision gamit ang isang daanan sa construction site sa Hilaga, isang bagay na inobserbahan na niya sa loob ng 3 linggo. Inilagay niya ito sa drafts. Hinintay niya ang 3:00 ng umaga, ang oras na pinakatahimik. Binuksan niya ang signal ng telepono at pinindot ang send. 5 segundo pagkatapos may padala ang mensahe, biglang namatay ang mailaw. Binalot ng dilim ang buong unit. Isang security alarm ang tumunok sa malayo. Nanigas si Maya. Dahan-dahan siyang umupo, pinakalma ang pahinga. Bumukas ang emergency lights pagkatapos ng 10 minuto na parang walang nangyari. Ngunit alam niyang na-detect nila ang kakaibang aktibidad sa network, hindi na magtatagal. Kinabukasan, isang babae ang dumating, nagpakilalang isang prenatal psychologist. Napakabait niya, ngunit matalas ang kanyang mamata. Kamusta ang tulog mo, Maya? Ayos lang. May masamang panaginip? Paminsan-minsan. Naramdaman mo na bang may mali sa sanggol? Napatigil si Maya. Ang tanong na ito ay hindi para sa kalusugan, kundi isang psychological test. Nararamdaman kong konektado? Ako sa anak ko. Ngumiti ang babay ngunit hindi sumagot, nagsulat lang sa kanyang notepad. Bago umalis, inilagay niya ang kamay sa balikat ni Maya. Kung handa ka, minsan ang pagsasakripisyo ang isang bahagi ay makakapagligtas sa kabuuan. Isipin mo ang kapakanan ninyong mag-ina. Iyon ay isang banta na binalot sa magagandang salita. Napapo si Maya sa sahig. Alam niyang sinusubukan nila siya. Alam niyang bago sumapit ang 40 araw, kailangan niyang tumakas o ililipat siya tulad ni Hana. Naghintay siya ng signal. 1 minuto ang lumipas, nakatanggap siyang text, nakatakas ako, salamat. Nasa tamang tao na ang data, iniimbestigahan na nila, mabuhay ka,
ikaw na lang ang natitirang pag-asa. Napayak si Maya. Sa unang pagkakataon, umiyak siya dahil sa isang malinaw na dahilan. Ang tiwala niya ay nakapagligtas ng isang tao at marahil pati na rin ng kanyang sarili. Nang gabing iyon, lumabas siya sa balkonahe. Isang manipis na ulap ang tumakip sa buwan, ngunit alam niya na kapag nagbago ang ihip ng hangin, lalabas din ang liwanag. 34 na araw, 7:00 AM. Mas magang inihay ng almusal, hindi sa plastik na lalagyan kundi sa porselanang pinggan na may kasamang kubirtos na pilak. Isang bagong staff ang nahatid, walang imik, kinutuban si Maya. 9 AM, tumunok ang telepono. Alam niyang utos iyon. Ngunit hindi mula kay Don Ricardo, kundi sa isang manager. Mescom, Maya, mahanda po kayo. 10:00 AM. May susundo sa inyo papunta sa Special Care Facility para sa isang assessment. Isang routine procedure, hindi maaring tumanggi. Ibig sabihin, isang utos. Ibinaba niya ang telepono, nanlalamig ang nga kamay. Oras na, level 13. Ang lugar na nabanggit sa USB, kung saan walang sinumang bumabalik na pareho pa rin. Nagbihis siya. Tahimik na isinuksok ang isang maliit na blade sa laylayan ngang kanyang damit at isinuot ang isang pekeng kwintas na may minimik. 10:15 AM, isang itim na sasakyan ang dumaan sa basement at bumaba pa sa ilalim ng lupa. Bumukas ang pinto ng elevator. Walang numero ngang palapag, isang maliit na sulat lang, specialized area. Unauthorized personnel not allowed. Bumaba siya, malami ang hangin. Dinala siya sa isang puting silid, isang doktor na nasa 40s, walang emosyon ang mukha, ang pumasok. Binuksan niya ang isang folder. Sumailalim ka sa faseye, stable ang kalusugan mo. Ngunit, ang pag-unlad ng fetus ay higit sa pamantayan, ang sukat ng utak nito ay katumbas ng isang 30,000 sanggol kahit na 21 linggo pa lang ito. Kailangan namin itong masubaybayan ng maigi. Tumingin siya kay Maya. Naramdaman mo na bang tumutugon ang fetus sa iyong emosyon? Anong ibig mong sabihin? Halimbawa, kapag natatakot ka, gumagalaw ito. Kapag galit ka, sumisipa ito. Napalunok si Maya. Normal lang siguro yan? Ngumiti ang doktor. Hindi Maya, hindi normal. Dahil hindi ka nagdadalang tao. Nagdadala kang isang hybrid. Katahimikan. Parang tumigil ang paktibok ng puso ni Maya. Iniisip mo bang isa kang ina? Ikaw ay isang sisidlan. Isang biological box. At oras na para buksan ang kahon para suriin ang kalidad. Tumayo ang doktor, pinindot ang isang buton. Bumukas ang pinto. Pumasok ang 2 taong nakahasmat suit, may dalang kama. Umatras si Maya. Hindi ako papayag. Wala akong pinirmahan. Hindi ka pumirma, pero kumain ka. Uminom ka. Nanirahan ka. Sa aming espasyo. Nang tinanggap mong panatilihin ang sanggol, pumayak ka na, Maya. Kinagat ni Maya ang kanyang labi, hinikpitan ang hawa sa kwintas, kung saan may maliit na device na kayang magbigay ng kuryente. Gusto kong tumawa nga abogado. Hindi mo kailangan ng abogado. Kailangan mo lang makipagtulungan. Lumapit ang 2 lalaki. Hinugot ni Maya ang kamay mula sa leg. Pinindot ang device. Isang maliit na kislap ang lumabas, sapat para bahagyang makuryente ang pinakamalapit na lalaki. Sinipa niya ang mesa at tumakbo palabas. Dumudugo ang kamay niya. Tumakbo siya sa hallway, ngunit lahat ay makakamuha, walang labasan. Tanging nga puting ilaw at ang umaalingaw-ngaw na alarma sa likod niya. Ang alarma ay umalingaw-ngaw sa likuran niya habang tumatakbo si Maya sa mga pasilyo ng level 13, isang lugar na walang pangalan, walang natural na liwanag, tanging isang walang katapusang hanay ng magabakal na pinto. Kaliwa, kanan, pabalik sa kaliwa, para siyang nasa isang maze. Sa likod niya, may yabag at utos mula sa magar. Subject 16. Papunta sa Sector G, harangin niyo. Humihingal si Maya.
Naninikip ang tiyan. Alam niyang kapag bumaksak siya, tapos na ang lahat. Sa sandaling tila wala ng pag-asa, nakakita siya ngang siwang ng liwanag mula sa isang bakal na pinto na may markang R5X. Walang pag-alinlangan, pumasok siya at ikinandado ito mula sa loob. Ibang silid na ito. Hindi malamig at puti, kundi isang maliit na kwarto na may lumang mesa, sirang upuan, at isang taong nakatalikod. Natigilan si Maya. Dumating ka na. Pamilyar ang boses. Si Hana. Humarap ang babae. Ang kanyang mata ay hindi na punong takot, kundi kalmado, halos malamig. Kilala mo ako? Ako ang nagpadala ng USB. Ako ang naglagay ng papel sa ilalim ng pagkain mo. Ako ang dating gustong umalis dito. Lumapit si Maya. Basang-basa pa rin ng pawis. Bakit ka nandito? Dahil bumalik ako. Hindi naintindihan ni Maya. Nakatakas ako, pero pinili kong bumalik. Binigyan nila akong kalayaan kapalit ng pagtatrabaho para sa kanila. Ang bantayan ang mga taong tulad mo. Parang naubos ang hangin sa silid. Nanigas si Maya. Kasamahan kanila. Wala akong pagpipilian. Nawalan na akong isang anak sa eksperimentong ito. Kung lalaban ako, mawawala ang pangalawa. Hindi na ako ganun kalakas. Umatras si Maya, inilagay ang kamay sa tiyan. Kaya dinala mo ako rito? Hindi. Gusto ko lang malaman mo na mula ngayon, hindi ka na maaring magtiwala kaninuman kahit sa akin. Isang malakas na kalabo ang narinig sa pinto. Nandito na sila, mabilis na sabi ni Hana. May dalawa kang pagpipilian. Tumakas sa emergency exit sa likod ko, pero walang sinumang nakalabas doon ng buhay. O, hayaan mong dalhin kita sa hibernation lab para maghintay ng susunod na pagkakataon. Napipi si Maya. Tiningnan niya ang maliit na bakal na pinto sa likod ng kurtina. Hindi niya alam kung saan ito patungo, ngunit ito ang tanging daan na hindi pa nababantayan. Kung alis ka, hindi kita pipigilan. Pero tandaan mo, hindi ka nila kailangan ng buhay. Ang kailangan lang nila ay ang nasa sinapupunan mo. Kinagat ni Maya ang kanyang labi. Hindi ko hahayaang hawakan nila ang anak ko. Hinawi niya ang kurtina at binuksan ang pinto, hindi na lumingon. Salamat. Dahil hinayaan mo pa rin akong pumili. Sumara ang pinto sa likuran ni Maya. Palapit ng palapit ang Maya nang nga. Humahabol sa kanya. At sa kanyang harapan ay isang madilim at malamig na pasilyo na may kumikislap na pulang ilaw lamang. Pumasok siya, mag-isa, ngunit determinado. Dahil sa likod ng pinto na ito ay maaring ang buhay o ang katapusan. Pumasok si Maya sa madilim na pasilyo. Automatikong sumara ang pinto sa likod, niya walang hawakan, walang trangka. Kapag pumasok, hindi na makakabalik. Ang tanging ilaw ay mula sa mapulang emergency light na kumikislap, na nagpapamukha sa lugar na naliligo sa dugo, mamoy ang alikabok at metal. Dahan-dahan siyang naglakad. Dumaan siya sa isang hagdanan pababa. Ang level 13 ay simula pa lang pala. Sa ilalim nito ay isang lugar na wala sa anumang mapa. Sub-level N, bumaba siya, malakas ang kabok ng dibdib. Sa ibaba, isang makapal na salaming pinto ang automatikong bumukas. Sa loob, isang malawak at madilim na silid, tahimik na parang sementeryo. At sa loob, isang bagay na hindi kayang isipin ni Numan, hanay ng biological incubation pod. Bawat pot ay naglalaman ng isang fetus na lumulutang sa berdeng likido. Bawat isa ay may code, walang pangalan. At lahat sila ay lumalaki, may tibok ng puso, at makakamuha. Natulala si Maya. Lumapit siya sa isang pod. Lumingon ang fetus sa loob at nakmulat ng mata. Ang gamatang iyon ay katulad ng nasa ultrasound video. Alam nilang makmasid, may kamalayan sila. At ang mas nakakakilabot, lahat sila ay may mga katangian ng mukha ni Don Ricardo. Umatras si Maya, automatikong tinakpan ang tiyan. Ano ang nililikan nila? Isang hukbo,
Isang henerasyon ng mataong may superior genes, makopya, nilakpasan niya ang ikatlo, ikaapat na pod, at huminto sa ikalima, ang fetus sa loob ay mas malaki. Sa labas, may nakasulat. Project, Genesis, Model, Kylie Manol. Nanigas si Maya. Sa likod niya, isang projector ang automatikong bumukas. Isang video ni Don Ricardo ang lumabas. Nawalan ako ngang anak dahil sa isang genetic mutation. Hindi ko hahayaang maglaho ang aking lahi dahil lang sa hindi perpektong kalikasan. Nilikha ko sila para iligtas ang hinaharap. Kailangan kong nga babaeng tulad mo malusog. Bata. Walang koneksyon para maging perpektong biological host. Hindi lang isa, kundi daan-daan ng bata ang nalihamula sa iba't ibang bansa, iba't ibang ina. At lahat sila ay ako. Napasigaw si Maya, hinampas ang screen. Hindi ito agham. Ito ay cloning. Nga halimaw. Namatay ang screen. Sa likod niya, isa pang pinto ang bumukas. Isang maliit na silid na may lumang, satellite communication device at isang kumikislap na kamera. Pumasok siya at nakita ang isang babae, nakahandusay, walang galaw, isa pang ina. Nakatali, may hiwa, ang tiyan. Sa tabi niya, isang kwaderno na may huling sulat. Kung may makabasa nito, pakiusap, huwag ninyong hayaang maulit ito. Nanginginig, kinuha ni Maya ang kwaderno. Hinila ang cable ng kamera. At gamit ang lumang keyboard, naktype cam SOS kasama ang mga coordinate. Hindi niya alam kung may makakatanggap, ngunit alam niyang ito ang ebidensya. Sa malayo, isang malaking pinto ang nagsimulang bumukas. May nakatuklas na sa kanya. Tumingin si Maya sa paligid, hinikpitan ang hawak sa kwaderno at muling tiningnan ang huling pot kung saan isang fetus ang nakmulat ng mata at ngumiti. Bumulong siya, hindi ka katulad nila. Ikaw ang huling pag-asa. Ilalabas kita rito, anak, at pagkatapos ay tumakbo siya. Dahil sa likod niya ay hindi lang isang organisasyon, kundi mga taong sa ngalan ng pahlilitas sa sangkatauhan ay lumilikhang isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa katapusan. Ang tunog ngang bakal na pinto sa likuran ay umalingaw-ngaw. Alam ni Maya na wala pang 1 minuto bago sila dumating. Hindi siya tumakbo palabas. Sa halip, pumasok siya sa isa pang pasilyo na may maliit na pulang ilaw na may markang C3 core system, isang control room, isang data center. Naalala niya ang sinabi ni Don Ricardo. Lahat ng data ng cloning ay nakatago sa isang mineserver sa pinakailalim na basement. Naroon na siya. Ang pinto ay may biometric lock, ngunit nang ilapat niya ang kanyang kamay, bumukas ito, walang alarma. Natigilan siya, naintindihan niya, gusto nilang pumasok siya. Ang control room ay napapalibutan ng daan-daang maliliit na screen na nagpapakita nga data nga ultrasound, genetic codes, resulta ngang test, at bawat tibok ng puso ang bawat fetus. Sa gitna, isang malaking screen ang may pamagat. Project Generation 5.0, The New Face of Humanity. Lumapit si Maya sa keyboard, naghahanap ng paraan para kopyahin o ipadala ang data, ngunit lahat ay naka-disable. Isang pulang buton lang ang umilaw, Delete All Systems. Nakatayo siya roon, nanginginig. Isang pindot lang, at lahat ng ebidensya ay maglalaho, ngunit mawawala rin ang pagkakataon nilang palawakin ito. Isang boses ang umalingaw-ngaw, huwag kang hangal. Ang nasa sinapupunan mo ang kinabukasan, boses ni Don Ricardo. Hindi kami lumilikha ng gahalimaw. Lumilikha kami ng bagong bersyon ng tao, walang sakit, walang limitasyon, hindi mo may intindihan, pero maaari kang sumali. Isilang mo ang bata, manatili ka. At medjing Diyos ang isang bagong simula. Sumigaw si Maya. Wala kang karapatan na gawin akong isang kasangkapan. Ang anak ko ay hindi isang produkto, katahimikan. Pagkatapos, isang malamig na sagot. Kung gayon, pinipili mo ang pakawasak pati na rin ang sa
sarili mo. Tiningnan niya ang kanyang makamay, ang kanyang tiyan. Bumaksak ang luha, hindi dahil sa kahinaan. Dahan-dahan siyang nagsalita sa kamera kung ang pagsasakripisyo ang isang buhay ay magwawakas sa libu-libong artipisyal na nilalang, tatanggapin ko. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa isang pekeng mundo. Ako ang ina niya. At kailangang protektahan ng isang ina ang kanyang anak. At pinindot niya ang delete. 5, 4, 3. Sa huling segundo, bumukas ang pinto. 3 guard ang pumasok. Ngunit huli na. Nakputi ang mga screen. Lahat ng data ay nawala. Hinuli si Maya at nawalan siyang malay. Ngunit bago siya mawalan ng ulirat, bumulong siya, "Anak, kung hindi kita may ilalabas ko ang katotohanan." Muli siyang nilamon ng dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang masamang panaginip. Napanaginipan niya ang isang pinto na bumubukas patungo sa isang tunay na kalangitan. Nakmulat si Maya. Ang unang liwanag ay hindi mula sa malamig na ilaw, kundi sa isang bintana kung saan pumapasok ang sikat ng araw mainit at banayad tulad ng isang umaga sa Tagaytay. May mahinang musika mula sa isang lumang radyo. Walang alarma, walang monitor, walang utos. Nakahiga siya sa isang kama na may puting kumot. Blanko ang kanyang isip. "Ate Maya, gising ka na pala." Isang nurse ang lumapit, may malumanay na boses. "Nawalan po kayo ng malay dahil sa pagod, pero okay na po ang baby. Mayos na po ang lahat." Sinubukang magsalita ni Maya, ngunit tuyo ang kanyang lalamunan. "Ako po si Lynn, ang nurse dito sa Villa Esperanza Prenatal Center. 3 araw na po kayo rito? Villa Esperanza?" Sinubukan niyang alalahanin, ngunit blanko. Wala siyang maalala kung paano siya napunta roon. Isang bahagyang sakit lang sa tiyan at isang malakas na kutob na hindi siya naroon para magpahinga. Sa 3 araw, pinayagan na siyang lumabas sa hardin. Ang lugar ay perpekto luntiang damo, magagandang bulaklak. Ang ibang mabuntis ay masayang, nag-uusap at nagbabasa. Siya lang ang tila hindi kabilang. Pagsapit ng gabi, unti-unting bumabalik ang nga pira-pirasong alaala. Ang tunog ng tubig. Isang video ng mga intubation pod, isang boses na nagsasabing, "I am cloning myself." At isang pangalan, Hana. Napabangon si Maya. Pinuntahan niya ang nurse station at hinanap ang kanyang medical chart. Unang linya, Maria Maya Reyes. In-admit nung ika-13. Dahilan, pregnancy, induced anxiety disorder. Rekomendasyon, relaxation therapy. History, memory fragmentation and loss of consciousness. Walang nabanggit tungkol sa level 13 sa USB. Okay, Don Ricardo. Lahat ay binura. Sa ika-38 na araw, nasa isang therapy session si Maya. Minsan, ang nga buntis ay may mapanaginip na parang toto, sabing doktor. Tumingin si Maya sa kanya. "Anong trabaho ko dati? Flight attendant po, pero nag-resign kayo noong 7 linggo. Sino ang amang ang bata?" Ngumiti ang doktor. "Hindi ninyo po sinabi ang pangalan. Ang mahalaga, gusto ninyong panatilihin ang bata at nirerespeto namin iyon." Humigpit ang hawa ni Maya. Isang nakakatakot na pagdududa ang nagsimulang mabuo. Kung walang magpapaalala at hindi niya mismo maalala, umiiral pa ba ang katotohanan? Gabi ngang ika-38 araw, nakaupo siya sa harap ng salamin. Naramdaman niyang gumalaw ang sanggol. Ngunit sa pagkakataong ito, tumutugon ito sa kanyang takot eksakto tulad ng sinabi ngang Dr. Nun. Bago niya pinindot ang delete button, napayak si Maya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil alam niya. Maari nilang burahin ang server, ang kamera, at ang kanyang alaala. Ngunit hindi nila mabubura. Ang isang bagay buhay pa rin ang sanggol. At natatandaan nito, ika-39 na araw. Nagising si Maya mula sa isang panaginip. Nakita niya ang sarili sa isang silid na punong puting usok. Nakahiga sa mga bakal na kama ang nga babae,
may hiwa ang tiyan, bukas ang mga mata ngunit walang buhay. Isang boses ang bumulong, hindi ka maililigtas ang nanay kung mananatili pa siya rito. Tumama iyon sa kanyang isipan. Paggising niya, alam niyang lumalaban ang kanyang alaala. Nagsimula siyang makaalala ng higit pa. Ang pulang ilaw. Ang kamay ni Don Ricardo sa kanyang tiyan. Ang sarili niyang sigaw. Hindi ko hahayaang gawin ninyong spesimen ang anak ko. Ngunit alam din niya, paubos na ang kanyang oras. Kailangan niyang tumakas. Nagsimula siyang mag-obserba. Ang Villa Esperanza ay sobrang tahimik. Walang matatanda, walang bata, tanging na buntis na hindi na bumabalik pagkatapos manganak. Gabing ang 39 na araw, binuo niya ang mapa sa kanyang isip. Ang nurse station, ang pagpapalit ng shift, 2 AM, at ang emergency exit sa dulong wingche. Napansin niya na mula 2:00 hanggang 2:15 AM, pinapatay ang alarma para sa system check. 15 minuto. Iyon lang ang kanyang pagkakataon. Nagtago siya ng isang matigas na alambre, isang teleponong walang SIM, at isang relo na kinuha niya mula sa isang heart monitor. 2:00 AM 40 araw. Dahan siyang lumabas ng silid. Nang makarating sa wingche, pinasok niya ang alambre sa kandado. Click! Bumukas ang pinto, walang alarma. Lumabas siya sa dilim. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Ngunit bago siya makalayo, isang boses ang nagsalita sa likod. Maya, bumalik ka? Ang psikologis. Wala na ang ngiti. Wala na ang lab coat. Akala mo matalino ka? Pero hindi mo alam na dala-dala mo ang nag-iisang natitirang bersyon ng proyekto. Ang nasa sinapupunan niya ay hindi lang anak. Ito ang original na template. At gagawin nila ang lahat para makuha ito. Itinaas ng lalaki ang kamay. Bumalik ka, kung hindi, may mamamatay. Hindi ikaw, kundi ang mataong tumulong sa iyo dati. Hindi kumurap si Maya. Nawalan na akong alaala nun. Pero ngayon, hindi ko na malilimutan at hindi na ako babalik. Tumakbo siya. Sa likod niya, umaling-aungaw ang alarma, mga pulang ilaw. Isang boses sa speaker. Warning. Subject 16. Breach in Wingchi. Activate full lockdown. Tumakbo si Maya sa gitnang gabi at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kanyang anak na sumisipa kasabay ngang bawat hakbang ng ina. Tumakbo si Maya sa mga pasilyo habang umugong ang mga alarma. Subject 16. Papunta sa sub-level admin wing. I activate ang security doors. Nahihilo siya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil nagsisimula nang manakit ang kanyang tiyan, malapit na. Kailangan niyang makalabas. Ang nasa sinapupunan niya ang huling template. Bumaba siya sa emergency stairs, dumaan sa 3 palapag, patungo sa isang luma at abandonadong bahaging gusali. Walang kamera, walang tao. Itinulak niya ang pintong isang silit ng nga papeles. Umaasang makahanap ng labasan. Ngunit pagbukas nito, natigilan siya. Sa gitna ng lumang dokumento, may isang lalaking nakaupo, nakatalikod. Puti ang buhok, medyo kuba. Ngunit kahit tumanda na, pamilyar ang mukha. Don Ricardo. Humarap ang lalaki. Akala mo patay na ako. Umatras si Maya. Ang USB. Ang data. Binura ko lahat. Ngumiti si Don Ricardo. Sinira mo ang pangunahing sistema. Oh, pero may 3 kaming backup. At higit sa lahat, ang sanggol sa sinapupunan mo, ang susi para may balik ang lahat. Nanginginig si Maya. Sinusundan mo ako mula pa sa simula, bago ka pa man magtrabaho sa airline. Ang iyong kalusugan, ang iyong genes. Ikaw ang pinakamahusay na kandidato. Ang unang pakikita natin sa eroplano ang huling hakbang para sa biofertilization. Lahat pala ay plano. Hindi pagka ang lahat. Gusto ko talagang ikaw ang magsilang sa bagong henerasyon, pero pinili mong magtaksil, lumapit siya. Sa isang malaking screen, lumitaw ang ultrasound ng fetus lumingon at nakmulat ng mata. Hindi na ito tao. Ito ang susunod na ebolusyon.
isang hybrid ng tao at AI. Kaya nitong matuto habang nasa sinapupunan pa, at ikaw lang ang makakapag-alaga dito ng ligtas. Kaya kung mamatay ako, hindi namin iyon papayagan, pero kung babalik ka, mabubuhay ka. Ikaw at ang sanggol ang magiging ninunong ng isang bagong lahi. Inabutan niya si Mayang ang isang malit na device. Iswat mo ito. Magiging stable ang lahat. Kinuha ni Maya ang device, namumula ang mamata. Pagkatapos kong manganak, malaya na ba ako? Tinitigan siya ni Don Ricardo. Ang kalayaan ay wala sa kontrata. Napatawa si Maya, isang tawang may pait. Alam ko, kaya hindi ko na kailangan ang awa mo. Sa isang iglap, inihampas ni Maya ang device sa projector, naksanhi nga short circuit. Hinablo niya ang isang maliit na patalim na nakatago sa manggas ni Don Ricardo at itinuto sa kanyang lig. Buksan mo ang pinto. Kung hindi, mamamatay ka kasama ng proyektong ito. Umatras si Don Ricardo. Dumudugo ang lig. Kahit makalabas ka, hahanapin namin ang bata. Sumigaw si Maya, hindi ko kailangang magtago habang buhay. Isang araw lang ang kailangan ko para ilabas ang katotohanan. Itinulak niya ito at tumakbo sa emergency exit. Sa harap niya, ang gubat, ang hangin, ang buwan, at isang lumang sasakyan na nakaandar na. Isang driver na nakatakip ang muha ang sumanyas. Walang pag-alinlangan, sumakay si Maya sa likod, muling umugong ang nga alarma. Ngunit sa pagkakataong ito, naiwan na sila sa likuran. Mabilis na tumakbo ang sasakyan sa isang bakubakong daan sa gubat. Hindi nagsasalita ang driver. Sumisikip ang tiyan ni Maya. Lalong dumadalas ang sakit. Hindi siya maaring manganak dito. 30 minuto ang lumipas, huminto sila sa isang maliit na bahay kubo sa gilid na bundok. Tinulungan siyang driver na pumasok. Dito, tinanggal nito ang takip sa mukha. Natigilan si Maya. Ang delivery guy. Ang nagsabing, sinusundan nila ako. Akala ko nahuli ka na. Nakatakas ako, maikli niyang sabi. Ngayon, ikaw naman. Napahiga si Maya sa isang manipis na kutson. Dumating na ang sakit. Toto na, malapit nang isilang ang sanggol. Madaling araw, sa gitna ng ulan, isang iyak ang umalingaw-ngaw. Hindi malakas, mahina lang. Na para bang alam ng sanggol na hindi ito dapat maging kapansin-pansin, niyakap ni Maya ang kanyang anak, isang batang lalaki. Umiyak siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil nakaligtas sila. Hello anak, patawarin mo si nanay kung ganito kakalupit na dumating sa mundo. Pero pangako, mula ngayon, tayo na lang at eng liwanag. Kinabukasan, iniwan ni Maya ang sanggol sa driver, ang kanyang tanging kakampi. Dalhin mo siya kay Ginong Ramos, isang jurnalis na nag-imbestiga kay Don Ricardo nun, poprotektahan niya ang anak ko. Ako naman, tatapusin ko ito. Bumalik siya sa mga guhong ng pasilidad. Pagkatapos niyang tumakas, sinunok ang lahat. Ngunit bumalik pa rin si Maya. Dun, hinukay niya ang isang metal na kahon na ibinaon niya sa ilalim ng puno. Sa loop, isang kopya ng orihinal na data nakasave sa isang micro SD card mula sa relo niya. Walang sinuman ang naginala na ang relong iyon ang naglalaman ng huling ebidensya. 3 araw ang lumipas, ang buong kwento ang cloning project, ang mga biktima, ang mga sangkot ay lumabas sa lahat ng pangunahing balita, isang pambansang iskandalo. Bilyonaryo, sangkot sa lihim na human cloning project. MGA babae. Ginawang sisidlan sa MGA Marangyang Prenatal Center. Pumasok ang gobyerno. Ipinasara ang mga pasilidad. Naglaho si Don Ricardo. At si Maya, pagkatapos ipadala ang data, ay naglaho na rin. 3 taon ang lumipas. Isang umaga sa isang mataas na lugar sa Cordillera, isang 3 taong gulang na bata ang masayang naglalaro sa damuhan. Mula sa malayo, isang babae ang lumapit, binuhat ang bata, at bumulong, "Magandang umaga, anak." Ngumiti ang bata. Marahang sinabi ni Maya, maaari nilang kopyahin ang lahat, pero hindi nila kailanman makokopya ang pagmamahal.
At ikaw ang nag-isang buhay na pinili kong panatilihin hindi para sa isang bali na pangarap, kundi para maging isang tao. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at naglakad sila patungo sa sumisikat na araw. Wala nang makina, wala nang multong nakaraan, tanging kalayaan na lang. Mga minamahal na manunod, ang buhay ni Maya ay isang patunay sa isang masakit na katotohanan. Minsan, ang pinakamatinding banta ay hindi dikmaan o kalamidad, kundi ang kasakiman ng tao na nagbabalat kayo bilang pagliligtas sa sangkatauhan. Hindi siya isang biktima lamang. Siya ay isang ina na piniling panatilihin ang buhay ngunit tumangging ipagpalit ang kanyang anak para sa kapakanan ng isang mundong puno ng kalkulasyon at walang moralidad. Ang kwentong ito ay isang paalala sa mga hangganan ng etika, ang manipis na linya sa pagitan ng agham at pagiging tao. Hindi pinili ni Maya na maging bayani. Pinili niya lang na maging isang ina. Isang inang naglakas loob na tumayo, hindi para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng isang bata. At tulad ng sikat ng araw pagkatapos ng bagyo, ang katotohanan ay palaging lalabas. Walang kasamaang sapat na makapagtatago sa liwanag ng buhay, kung mayroon tayong sapat na tapang na magsalita, tumayo, at humakbang. Salamat sa pagsunod sa paglalakbay ni Maya. Kung naanti kayo ng kwentong ito, mangyaring ibahagi ito upang walang sinuman ang kailangang pasanin, ang katotohanan ng mag-isa.